Nadadawit naman ngayon si Cedric Lee sa pagkalat noon ng private video ni Katrina Halili at Hayden Ko. Nabanggit daw kasi noon ni Hayden na may nagngangalang Cedric na nangingikil umano sa kanya kapalit ng hindi paglalabas ng mga naturang video. Saksi si John Consulta. Hindi lang binugbog, kinikilan pa raw ang actor TV host na si Vong Navarro ng 2 million pesos. Kapalit yan ng di nila paglalabas ng sensitibong video umano ng aktor at hindi pagkasama ng kasong rape dahil sa umano'y pangahalay kay Denise Cornejo. Itinanggi na ito ng kampo ni Lee na nakakulong ngayon sa NBI dahil sa kasong serious physical injuries, serious illegal detention at grave coercion. Pero isa na namang akusasyon ng pangingikil ang lumutang laban sa kanya. Kaugnay naman yan sa video ni Katrina Halili at Hayden Ko Jr. noong 2009. Nabanggit kasi ni Hayden ang pangalang Cedric sa isang audio recording na isinumite ng abogado ni Katrina sa DOJ. Ni-record noong May 21, 2009 ang usapan. Sa pagitan ni Hayden, inang si Irene Ko, kasintahan ni Hayden na si Vicky Bello at kanyang mga abogado. May nag-export sa akin, tumawag sa akin, bingi ako 4 million kundi lalabas ko to. Ayun pa sina Cedric, sina Eric, tumatawag sa akin, pare pagbayaran mo lang yung kasalanan mo yun. Ang kopya ng recording na isinumite ng kampo ni Katrina galing sa audio recording na isinumite rin sa korte ng ina ni Hayden na si Irene. Sa pagkakarinig ko dun sa CD, tinawagan siya ni Cedric. The audio CD will confirm na naglalabas ng sama ng loob or nagkukwento si Hayden sa lawyer niya kung paano siya hinihinga ng 4 million ni Cedric Lee para tungkol doon sa sex video na yun na wag lumabas. Dahil dyan, nakatakda raw ipatawag ng NBI si Hayden. Sabi ng abogado ni Lee, wala raw siyang alam sa issue. Pero kung totoo raw na sinusubukan ng DOJ na isangkot ang kliyente niya sa isa na namang isyong wala raw basihan, lalabas daw ang bias ng DOJ laban kay Lee. Si Cornejo naman, nagpaliwanag sa pagdaos niya ng birthday sa tanggapan ng CIDG sa Camp Crame noong linggo. Sa isang sulat sa Pangulo, sinabi niyang karapatan niyang magdiwang kasama ang pamilya, mga kaibigan at iba pang kaanak. Lalo't may mabigat daw siyang pinagdaraanan. Di naman daw niya hiniling na bigyan siya ng special treatment. Dagdag pa niya, ang mga lobo at cake, regalo raw ng mga bisita at hindi niya kontrolado. Di pa raw nakakarating sa kanila ang sulat ni Cornejo. Ako si John Consulta, ang inyong saksi.